Araw-araw ka bang nagma-microwave? May kailangan kang malaman. Araw-araw mong ginagamit ang microwave. Pang-init ng pagkain, pang-defrost, pang-mabilisang luto. Pero tanong, safe pa ba yan sa kalusugan mo? O may risk na yan na hindi mo lang alam? Okay, pag-aralan natin. Ano yung concern sa microwave? Ano ba yung problema dito? Ang microwave po kasi microwave oven ay gumagamit ng radiation para painitin yung pagkain. Pero sa positive side, convenient siya, di ba? Madali siyang mabilis na makapagpainit ng pagkain, mag-defrost, etc. Di ba? Pero maraming nag-aalala kasi sabi nila nawawala na daw yung nutrients. May harmful effects din ito. Oh, ang totoong issue, hindi lang microwave, kundi kung paano mo ito ginagamit. Okay? Sige, isa-isayin natin yung mga reasons kailan nagiging delikado ang microwave use. Okay. Ito yung mga bagay na dapat mong bantayan. Number 1, it leaches chemicals and bind to food. Especially pag plastic container ang ginamit mo sa microwave oven mo, sigurado yun. May mali-leach out or matatanggal ng mga chemicals dun sa plastics at malilipat dun sa pagkain. Kasabay mong makakain. Yun yung tinatawag na microplastics. Kasi napakaliliit, hindi mo man na papansin yun. Okay? Maliliit lang yun, pero nakakain mo na pala yun. Nandun yun sa mga pagkain. So, kahit pa microwavable, minsan, nakalagay naman sa microwavable. Hindi po porket microwavable siya safe na. May mga natatanggal pa rin po. Tanda natin, kahit yan, BPA free, may natatanggal pa rin yan kasi malakas na radiation po. At ay sasama po yun sa pagkain. And these are, some of these are cancer causing or carcinogenic. Kagaya ng benzene, carcinogenic po yan. So, pwedeng mapunta sa pagkain, kaya iwasan yung paggamit ng oven, lalo na kung ang ginagamit mo plastic container. Pangalawa, bakit delikado ang paggamit ng microwave oven? Pangalawa is radiation and free radicals. Kapag processed food pa yung ininit mo or nilagay mo dyan, may mga matatanggal dyan na may mag-form na free radicals. Kung halimbawa oily yan, tapos ininit mo pa, mas lalo yun. Ma-oxidize agad yun lalo. Diba? So, yung mga free radicals yan, mas lalong dumadagdag sa pagkakaroon ng panganib dun sa paggamit natin ng microwave oven. Number 3, chemical changes. So, nagkakaroon po ng chemical changes at the molecular level. Nagbabanggaan po kasi yan kasi sa radiation, di ba? Magkakaroon ng pag-oscillate or vibrate, may vibration yung mga molecules sa pagkain. Ngayon, nagkakaroon ng chemical changes or chemical reaction sa food particles or sa food molecules. So, ano nangyayari? According kay Dr. Berg, 96% to 100% ng phytochemicals dun sa mga pagkain, let's say gulay, nagiging inactive. So, nasisira yung nutrients na nandun sa gulay. Sayang, di ba? Sayang. So, versus kapag in-steam mo lang siya, 11% lang yung natatanggal na sustansya. So, imagine nyo, 96% to 100% pag in-oven mo, microwave oven, tanggal yung sustansya. Di ba? Sa pag-steam ng gulay, 11% natatanggal. At saka, sa sinabi na rin naman ni Dr. Barbara O'Neill, may dalawang nag-research or may dalawang nag-eksperimento. Ineksperimentohan nila sa halaman yung tubig na microwave oven, tubig, ginawang pandilig sa halaman. Alam nyo, sa loob ng 2 weeks, yung tubig na microwave at ibinuhos sa halaman 2 to 3 times a week, after 2 weeks, namatay yung halaman. So, kung dun pa lang sa simpleng tubig na yun, namatay yung halaman, ano pa kaya dun sa mga pagkain? Diba? So, mas lalo po yun, delikado. Yan yung tinatawag nating chemical changes at the molecular level. Chemical changes. So, iwasan natin yung microwave. Number 3, pag-usapan natin yung mga solusyon. Ano yung dapat natin gawin? Paano gamitin yung microwave ng safe? Okay? Number 1, isa lang naman pala talaga ito. Gumamit ng tamang lalagyan
and ilimit talaga yung paggamit. Pag emergency lang talaga, let's say nagpainit ka ng kanin mo or pagkain mo, yun. Pero iwasan in as much as possible, kung maiiwasan natin yung paggamit ng microwave, mas maganda iwasan natin. Gumamit na lamang tayo ng lutuan na stainless or ceramic or glass. Yun, mas okay siya. Initin na lang natin dun sa ating kalan kaysa gumamit tayo ng microwave oven na mataas ang radiation. Pwedeng masira yung mga nutrients dun sa ating pagkain at magdagdag pa ng mga free radicals. Okay? So kung hindi talaga maiwasan, gagamit kayo, huwag gumamit ng plastic. Kahit anong plastic, kahit BPA free o kaya microwavable, huwag kong gumamit yan. Iba pa, gumagamit ka ng aluminum foil. Mas lalong delikado po yun kasi yung aluminum na yan napupunta yan sa drain at tapos ng Alzheimer's disease, mga kalimutin. So iwasan natin yung paggamit ng microwavable plastics. Ceramic or glass ang gamitin or paper plate. Pero yung mga paper plate din, minsan may wax din po yan and minsan may aluminum, yung delikado rin po yan. So mas maganda yung glass na lang po, glass or ceramic. Pero kung maiiwasan natin, mas maganda wag na talaga. Kasi radiation din po yan, matinding radiation. Kanina yung tubig na binuhos nga lang sa halaman, namatay after 2 weeks. So yun, patunay na po yun na kakaiba yung chemical formation na nangyari doon. Okay?